Sis Kasari. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. And happy Tuesday to all of you. At kami dito ay mag-close na. Ang oras ay 9:40 na ng gabi. So simula kaming magliligpit ay 9:30 dahil sayang naman guys, meron pang mga dumadaan dito, and then minsan yung mga customers ay bibili pa sila kahit gabi na, mga past 8 o'clock ay meron pang mamimili dito. So sayang naman, so sabi ko mga 9:30 na kami mag-close, and then mag-open kami sa umaga ay medyo tanghali na naman, late na kami, mga 9:30, 10 ganyan, dahil panghapon talaga ang aming display. So, kumusta guys sa inyong mga sari-sari store dahil malapit na talaga ang Pasko. So, ang ibang mga kasari natin dyan ay nag-iimbak na sila ng mga stocks para sa December 24 and December 31 sa New Year. So, ako dito, ganito pa rin ang aking stocks dahil hindi naman gaanong malakas ang aking groceries. Ang tinutukan ko ay ang aking meat shop dahil yan yung everyday na saleable and fast moving dito sa aking tindahan, ang mga pang-ulam talaga. And then mga second week of December ay tapos na ang pasukan, Christmas party na ng mga bata dito. So sabi ko medyo yung ating frozen foods, yung ating mga hotdog ay hindi na gaanong malakas dahil wala na yung mga mama na magsundo sa kanilang mga anak. Pero it's okay, meron pa namang bumibili ng mga ano natin, ng mga paninda, ng mga hotdog, mga chorizo, dahil pang ulam yan siya at consumable. Pero mas malakas talaga pag may pasukan, may klase. Okay. So, ang aming kaganapan last week, and then ngayong araw na ito ay as usual, noong Monday marami tayong delivery. Tapos nag-increase ang aming pork carcass ngayon. Dati kasi ay 250 lang yan siya, and then nagiging 260, and then ngayong week na ito, no, simula nung Monday, simula kahapon ay 265 na. So nag-increase na naman ako dito from 300. Ang aking pork beer na ginagawa kong 310, ngayon 320 na talaga, dahil yung 1/2 carcass ay hindi yan siya guys, hindi yan siya puro laman. Meron siyang mga pork. Napa dito akong na ata guys, meron yan siyang mga guys, mga buto-buto, and then yung mga buto-buto niya ay hindi gaanong malakas dito, and then kaunti lang ang patong ko dyan, 20 pesos, 15 pesos lang, dahil sa buto na siya, buto-buto. So ang mabenta dito ay talaga, yung very saleable ay ang yung pork belly. And then may nagtanong sa akin, no, ang ating Sis Kasari na si Ma'am Noylot TV. Meron siyang mini mart, taga Davao din siya. Hello ma'am, shout out to you. And dito ko na lang nag-reply na ako sa kanya, and then dito sasagutin ko rin ang kanyang tanong na ano daw ang need the documents pag magdagdag ng meat shop, dahil plano niyang dagdagan ng meat shop ang kanyang mini mart. Malaki ang kanyang guys, mini mart. So pag magtitinda tayo ng karning baboy, dressed chicken, mga meat shop, isahan lang yan siya. Kagaya dito sa akin, yung aking business permit dito ay isa lang talaga, grocery and meat shop, isa na yan siya, isang business permit lang talaga. Pag lang, meron lang required sa iyo, no? Kagaya sa amin noong November ay tinitext kami, kailangan mag-seminar kami, and then hindi pwede representative at bookkeeper. So ang may-ari talaga ang mag-seminar doon. Yung seminar ay yan siya, para mabigyan ka ng certificate, dahil ituturo doon, i-briefing kayo, yung mga nagtitinda ng meat shop, kung paano i-handle yung mga frozen foods. So marami silang ituturo sa atin kung paano alagaan yung ating mga karning baboy na hindi siya mamumutla and then in and out, no, sa ating freezer, dahil ang karamihan sa palengke, kagaya ng sa amin din dito, ay hybrid. So meaning hindi lang naka-freezer yung
mga tinitinda namin kung hindi ay ilalabas at i-display sa lamesa. So need lang mag-seminar sis, no, para mabigyan ka ng certificate. And then yung certificate, yan yung isa sa requirements pag mag-renew. Dahil pag hindi kami nakapag-seminar, ay hindi namin ma-renew ang aming business permit. So November pa lang nagte-text na sila sa amin. So si Mr. ang nag-seminar doon, pero ano lang man, mga siguro pinakamataas na ang 4 hours, and then mabigyan ka na ng certificate. So kailangan talaga yan siya, dahil doon ituturo kung kailangan yung mga karning baboy natin ay bawal ang mga kinakatay na nasa bahay lang. So kailangan mag-undergo talaga siya ng inspection. Meron talagang MIC, yung Meat Inspection Certificate. Pag walang ganyan ay bawal yan siya. And pag ikaw ay ma-inspection, 3 beses ay kukunin na yung mga paninda mo, dahil hindi siya dumadaan sa slaughter. So kailangan talaga dumadaan sa slaughter. So yan yung isa sa mga requirements pag beef shop ang business natin. Mag-undergo ka ng seminar sa City Vet, and then pag mag-process ka na ng business permit ay kailangan mo ng meat handling na certificate din yan siya. So sila na magbibigay sa inyo. So yan, madali lang naman, dahil additional line lang yan siya sa ating business permit, no? Kagaya lang ng pag meron kang soft drinks, pag may mag-tax mapping dito, pag meron kang soft drinks, hindi mo na i-declare sa yung business permit, ay additional line yan siya. Meron kang cigarette, additional line yan siya pag hindi mo pa na i-declare sa iyong business permit. And then kung mga wine na imported, yan, additional line din yan siya. So ganyan, so madali lang talaga, para ka lang nag-additional line ng mga groceries. Yan lang kadali sis. And happy selling mga sis kasari, at kami ay uuwi na, dahil si Mr. ay dumating na at mag-close na kami. Tapos na kaming nagliligpit sa aming mga frozen foods, nasa freezer na lahat. So let's go na Isaiah, let's go na Isaiah. Andyan na si Isaiah, and then si Mr. Dahil katungkuan, daluno na ako ang ice cream. O sa katong isa? Ice cream ug itlog. Ice cream ug Duha na ka itlog. tray? Duha lang ka tray. So uuwi na kami mga sis kasari. Thank you so much guys for watching. Again, watching always sa aking mga viewers and silent viewers. Thank you so much talaga. And advance Merry Christmas, dahil ngayong Monday, excited na ako. Excited. Oh, pagdala na pang. Excited na ako guys, dahil December 16, simbang gabi na. So, ato nang paningkamutan, makompleto na to ang 9 days. So far, kami ni Mr. I, nakompleto gid na mo na by the grace of God. Okay, thank you so much. Bye-bye, and see you on my next vlog. Hi guys, good morning. At ako ay nandito sa Lots for Less, at yung dalawang bag na may ribbon na white ay para yan sa aking sari-sari store sa bahay. And then ito yung dalawang packer, sila ay tuwang-tuwa habang ako ay nag-video sa kanila, dahil makikita na daw sila sa aking vlogs. So ito guys, worth 7,000 pesos, dahil marami na ang kulang sa aking tindahan. Wala na akong brown sugar, wala na akong white sugar and asin. So yan yung pinakasadya ako dito, and then marami na naman akong nakikita. So naparami na naman guys ang aking nadampot, no? Ang aking budget ay 3,000 lang sana, and then umaabot ng 7,000. Hello guys, ito ang aking mga napamili sa Lots for Less kaninang umaga, no? Before ako nag-open ay dumiretso ako sa Lots for Less, dahil naubusan na talaga ako ng mga brown sugar. Ito guys ang pinakasadya ko doon. So ito ay 10 kilos. Meron tayong 1/2 kilo dyan, and yung tig 1 kilo ay i-repack namin na tig 1/4. Tapos meron din akong white sugar dyan sa ilalim. And then naubusan din ako ng mga Silver Swan and Silver Swan tuyo and vinegar. So marami tayong Silver Swan dyan, isang cellophane, at meron pa dito Silver Swan vinegar and tuyo. And Coke swak to, nagkuha lang ako ng 4 na case. Tapos mga Fuji bar, and ito yung ating 20 kilos na asin.
8 pesos ang kilo. So ito ay i-repack namin tig 1 half. And then ang benta ko ay 10 pesos ang 1 half. Tapos meron tayong butter cup na maliit. And ito pa asin, Fuji bar dahil naubusan ako ng Fuji bar. Okay, at dito meron din akong Bear Brand and Tanduay Junior. So guys, ito ay galing sa NCCC dahil hindi ako nakabili ng mga crispy fry kanina sa Lots for Less. And then, pumunta na naman kami ni Mr. doon sa NCCC and may tomato paste na may less. So nagkuha ako ng 5 pair, no? 5 pack, tig 2. And then mga Tasty Boy na regular at meron ding Tasty Boy na spicy. Malakas yan dito guys, no? At hindi pwedeng wala tayong stocks dahil ito yung partner sa ating meat shop, mga Ricardos. And then mga malalaking Genomoto, mga bitchin. And then ito yung display natin sa mga crispy fry. Dito ko talaga guys sinasabit sa ibabaw ng aking lamesa. At ito yung aking display pag umaga pa lang, no? Dahil umaga pa ngayon. Before ako nag-open ay namili ako kanina and yan yung 1/4 kilo na brown sugar. And then ito yung aking 1 bag na whole chicken. Nag-pick up si Mr. kanina dahil walang dressed chicken sa S&R. Ito ay galing sa aking isang supplier at very fresh. Pangdagdag ko lang ito. Okay guys, good morning, good morning. Ngayong araw ng Monday and naraday ang resibo day. So ito ang ating order sa Virginia hotdog, no? Ang dami na nating mga stocks na napamili. And then ito lang yung ating kulang. So ang ating pork tocino ay 10 pack lang. And then 10 pack itong Champion Mini, 2 pack ang Jumbo 1 kilo. Pangdagdag lang ito guys dahil marami pa akong stocks. Last Thursday ay worth 5,000 plus yung ating order sa Virginia. And then chicken hotdog, 6 na pack lang ito dahil meron pa tayong stocks doon. Tapos ito 10 pack ang ating cook ham. And then meron din tayong sweet ham. So ito talaga guys ang mga saleable dito sa aking meat shop dahil yung mga mama galing sa eskwelahan ay mamimili dito ng mga hotdog, tocino at mga pang-ulam. And then meron pa ring kulang guys dahil naubusan na pala kami dito ng napakalakas na oyster sauce na maliit. So ang ating stocks dyan ay oyster sauce na medium. Yan, nandyan sa tray. Ayaw ko nang bumalik doon kasi 2 beses na kami papalipat-lipat ng tindahan. So, bukas na naman tayo mamimili ng oyster sauce. Napulo na siya. Hindi na pulo. So, okay na yan, Sai? Darang kulang sa Pork tocino. So, ito guys, ang malakas dito sa akin. 1 kilo jumbo. Tanawa dahil 182 ba ni? So, ang benta ko ay 215. 182 yata ang ating puhunan sa 1 kilo na Virginia jumbo. 182. Tama? 182. So, ang benta natin ay 215. Pila rin ito na day. Inom na. So, meron na tayong asukal and asin. So, yung space dyan ay didisplayhan namin yan ng 1/4 brown sugar. Nagre-repack pa kami. So, guys, meron tayong delivery from MFD against the light tayo. So, ang order ko ay ano lang yan siya. 15 kilos ang ating chicken feet and binigyan lang tayo ng 3 kilo na chicken liver and 2 kilo ang ating Gizzard and worth 500 pesos lang ang drumstick natin. So, ito yung mabayaran natin ngayon, 2,445. Hello guys! At meron na naman tayong delivery. Hindi pa tapos yung delivery natin galing kay Sir Som. So, meron akong order na 2 case na Sito Solo and then isang case ang Sito 355 ml. Ito guys, oh. And then, meron tayong order na 1/2 case Coco Mama na maliit, 200 grams. Yan, 24 packs. Yan siya. And then, ito yung mga crispy fry. Diyan ko muna nilalagay sa carton and Hans na pouch. Yan yung order natin kay Sir Som. At ito yung update sa ating grocery. Kahit hindi ganong malakas, nag-stocks pa rin tayo. And then, kulang na tayo sa Super Q na 200 grams. Yan guys.
And then, ang aking gift bag ay na-display ko na lahat na ako lang ang gumagawa niyan guys, no? I am very proud. Yung malaki ay 20 pesos. Yan guys, yung blue. Tapos, ang medium size ay 10 pesos ang benta ko dito. Yan guys, oh. Marami yan siya. And then, eto ay magazine from SNR. Ginawa ko ring bag kasi makapal siya guys. And then, may naibenta na kami niyan. 13 pesos ang benta ko. So, eto na ngayon ang display natin dahil tapos na kaming magdidibone sa aming 1/2 carcass. So, meron tayong mga chicken feet and then boneless bangus. And then, ang cellophane nila guys ay manipis lang. Hindi siya makapal. So, pangit tingnan, hindi attractive. Pero it's okay dahil yan lang yung pinadala nila sa akin. Tapos, ito yung ating pork tuna, very fresh. 310 ang kilo. Medyo tumaas na naman ang mga karning baboy ngayon. Ito, 360 ang ating fresh na pork belly. Yan yung very saleable dito kahit mahal. And then, hot dogs, Virginia and Pure Foods. Meron tayo dyan. And ang ating pork chop, ito yung isang tray na pork chop natin. Tapos, mga champion hot dog. Yan guys. And pork buto-buto. And andyan si Mr. Hinihintay na akong matatapos na mag-video dahil uuwi na yan siya. Dahil ako na naman ang magbabantay dito. Meron tayong chicken liver and whole chicken. So, meron tayong customer. Yan guys, oh. So, ito yung display natin. Paghapon na, ito na talaga. Ilalabas na namin ang nasa freezer. Mga chicken liver. And then, meron tayong 1/4. 1 pack na lang yung 1/4 na munggo. Mas malakas siya kaysa tag 10 pesos. And then guys, pag meron kayong meat shop, dapat meron kayong certificate na galing sa Citybet. So, ito yung display natin. Nandyan na lahat. Hotdog, pork, dressed chicken, and yung mga nakasabit natin na mga crispy fry. And yan, sa gilid, makikita natin yung aking mga gift bag. Diyan ko nilalagay para makikita dahil napakasikip ng aking tindahan guys. Maliit lang talaga ang entrance. So, kailangan kung ano yung in ay ilalabas para makikita ng customer.